Kim Chiu, nagdemanda na sa kanyang ate. Milyones nga ba ang nawala? Totoo ba ang sugal issue? Kim Pao, nagpasabog ng kilig sa The Alibi Party. Paolo, quote-unquote, in love ako sa Malastela. Direct hit kay Kim. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Naku mga ka-trenders, as in kanina nga lamang ito nangyari kaya fresh na fresh ang balita. At grabe, sobrang kabog sa dibdib ang usapang ito. Hindi basta issue, hindi basta intriga, pamilya ang sangkot. Pera ang dahilan at betrayal ang pinakamalaking tanong ngayon. Kaya tara, umupo muna kayo at huminga ng malalim dahil eto na. Mga ka-trenders, trending agad ang pangalan ni Kim Chiu dahil sa isang napakabigat na desisyon. Nag-file na nga siya ng formal theft complaint laban sa mismong ate niya na sila Kambini Chiu. Oo, kapatid niya mismo. At natural lang na bumuhos ang reaksyon ng tao kasi ang sakit nga naman pakinggan, 'di ba? Yung taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buhay mo, siya pa ang posibleng nagdulot ng problema. Ayon sa statement ng kampo ni Kim, nakakita raw sila ng seryosong financial discrepancies sa negosyo nilang magkapatid. Hindi ito simpleng kulang lang sa bilang. Sabi nga ng kampo ni Kim, substantial amounts connected to her business assets ang nawawala. Ibig sabihin, hindi ito tipong barya-barya, malaking pera talaga. At kung kilala nyo nga si Kim, talagang magigets nyo kung bakit concern ng mga netizens. Kasi maraming nakakaalala kung paano nga siya nagsumikap mula pa noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz. Yung halos 2 dekada niyang kayod, yung pagsuporta niya sa pamilya, yung pag-give up daw niya sa education niya para matulungan ang mga kapatid. Kaya ngayon, mas masakit sa marami na ganito pa nga ang naging ending. Pero bago pa man makarating sa legal na proseso, sinubukan daw nila itong ayusin ng pribado. May mga pag-uusap, meetings at pagtatangkang isettle ang lahat ng maayos. Pero base sa summarized reactions ng mga tao, parang hindi naging smooth ang lahat. May nagsabi na baka daw hindi nag-cooperate ang kabilang panig. May nagbanggit na baka wala na talagang choice si Kim kundi idaan sa batas para magkaroon ng linaw. Common ground ng comments, minsan kailangan mo talagang ipaglaban ng totoo kahit gaano kasakit. At ito pa, naging mas maingay ang chika dahil may nabanggit na obserbasyon. Madalas daw kasing makita sila Kambini Chiu sa Okada at sinasabing malakas daw magsugal. Hindi pa natin alam kung gaano nga katotoo yan pero syempre dahil may issue nga sa pera, maraming nagtutugma ng kwento. Posible nga bang doon napunta ang perang pinagpagura ni Kim? Wala pang malinaw na sagot. Pero yan ang dahilan kung bakit mas naging emosyonal ang mga tao sa social media. Ang pinakamalaking punto ng karamihan, mas masakit ang betrayal kapag pera ang pinag-uusapan. At pinakamasakit kapag sariling pamilya ang nakasakit sa'yo. Kaya maraming nagpapadala ng sympathy kay Kim ngayon. Sinasabing ang hirap ng posisyon niya, lalo na't hindi biro ang desisyong idaan sa batas ang issue sa sariling kapatid. Pero kahit ganun kabigat, maraming nagsasabi na ginawa ni Kim ang tama. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng hustisya, kundi para matigil na ang problema at para may leksyon din na pumasok sa sitwasyon. Minsan kahit ganun katindi ang pagmamahal mo sa pamilya mo, hindi pwedeng puro tiwala lang. Kailangan din may bantay ka sa pera, negosyo at financial decisions. Kaya kayo mga ka-trenders, ano sa tingin nyo? Tama ba naging hakbang ni Kim? Ang bigat nito pero minsan yan ang kailangan para tuluyang gumaan ang dibdib. Iwan nyo na ang thoughts niya sa baba dahil siguradong magkakagulo na naman tayo sa comment section. Next topic naman tayo mga ka-trenders. Ay nako, ready na ba kayo? Dahil itong bagong ikukwento ko sa inyo, kabaliktaran ng nauna nating nailahad. Sobrang saya, sobrang kilig at sobrang nakakaintriga. Para talaga sa mga marites with a purpose. So ito na nga, tingnan nyo to mga ka-trenders. Sobrang bongga ng wrap-up at Thanksgiving party ng serye ni Kim Chiu at Paolo Avellino na The Alibi. Hindi ito basta simpleng salo-salo lang. Pagpasok mo pa lang, ramdam mo agad yung love, appreciation, at yung parang mga moment na mapapaisip ka na ano na ba talaga ang ganap sa Kim Pao. Kitang-kita nga sa mga kuha ang saya ng buong staff at crew. Parang family gathering na punong-puno ng good vibes. May mga nagkukwento pa nga na ang Kim Pao
Pao, super bait daw sa lahat. Hindi daw sila nauubusan ng generosity, kaya proud na proud ang lahat sa kanila bilang para bang magulang ng proyekto. At syempre, hindi nawawala yung paraffol. Hindi joke ha, may mga appliances, may prizes, at may nakita pang smart TV na 43 inches, frameless pa. Yung tipong ang laki, hindi mo alam kung paano mo iuuwi. Grabe talagang all out ang pasasalamat nila. Pero syempre, ito na yung pinaka-highlight. Ito yung kinain ng social media at ito yung nagpatili sa lahat. Ang mga moments ng King Pao. Ay mga ka-chenders, hold your breath. May isang part nga doon na si Paolo umakyat daw sa stage para kumanta. Normal lang sana na eksena pero nung binirit niya nga ang "O pari ko" ng Eraserheads, aba, pinalitan na naman ni Paolo ang lyrics. Imbis na yung mismong lyrics ng kanta ang kinanta niya, bigla niyang sinabi, "In love ako sa isang mala Estela." At sino ba ang mala Estela? Di ba si Kimi yan? Grabe, yung reaction ng lahat, sabay-sabay. Kulog ang kilig. Parang fiesta. Kung hindi mo alam ang context, iisipin mong may live confession sa harap ng buong team. At dahil nga sa mga ganong moment, naglalabasan na naman ang mga reaction ng fans. Iba-iba ang comments pero iisa lang ang gist. Hindi na kailangan ng label para sa kanila. Ang vibe ng King Pao sobrang genuine. May lambing, may spark, may tension na parang bawat tingin nila sa isa't isa may sariling kwentong hindi na dapat ipaliwanag. Yung tipong love story na hindi minamadali pero ramdam mong unti-unti nang nabubuo. Ang dami raw na i-inspire sa kanila na kahit nasaktan ka na before, may pag-ibig pa rin worth it hintayin. At eto pa, kita talaga sa mga kuha ni Kim na parang glowing. Yung aura niya parang proud, happy, contented woman. Tapos si Paolo naman, naku, sabi ng mga fans, orang he is the one na daw. At pag pinapanood mo nga yung body language, yung tawa nila, yung tinginan nila, parang hindi mo na alam kung real pa ba or real na talaga. Iba mga ka-chenders, iba nga ang hatak nila. Kaya masasabi talaga naging super success ang The Alibay, hindi lang dahil maganda ang kwento, kundi dahil sa chemistry at sa puso na dala ng King Pao. Ramdam mo kung gaano sila ka-dedicated, gaano sila magmahal sa trabaho at gaano sila kabait sa mga tao sa paligid nila. Kaya ang saya ng set at ang saya din ng lahat ng kasama nila. So kayo mga ka-chenders, ano sa tingin nyo? Ano pang gusto nyong chika patungkol sa King Pao ang gusto nyong balikan natin sa next video? I-comment nyo na lang yan sa baba. Grabe no, nakakabitin pero hanggang dito muna tayo. Abangan nyo dahil mukhang marami pa tayong matutuklasan sa kwento nilang dalawa na hindi na ata kayang itago ang kilig pa. And that's it mga ka-chenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!